Gusto ko kayong dalhin sa isang mensahe na pinamagatan kong, ang tawag ng Mesiyas, ang daan ng krus. Ito ay hinango ko sa aklat ni Mateo Kapitulo 16 versikulo 21 hanggang 28. 21, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. 22. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pag-alitan, Panginoon, huwag no ang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa inyo? 23. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. 25. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? 27. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. V28 Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon ay isa sa pinakamabigat, pinakamalinaw, at pinakakinakailangang aral ni Jesus tungkol sa tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Maraming tao ang gustong tawagin si Jesus bilang tagapagligtas, ngunit kakaunti ang gustong intindihin ang paraan ng kanyang pagliligtas, at kakaunti rin ang gustong sundan ang daan na kanyang tinahak. Sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 21 hanggang 28, inilalahad ni Jesus ang tatlong mahahalagang katotohanan. 1. Sino siya? 2. Ano ang kanyang gagawin? At 3. Ano ang dapat tugon ng mga tunay na alagad? Sa tekstong ito, malinaw na sinasabi ni Jesus, ang Mesiyas ay dadaan sa krus, kaya't ang mga alagad niya, kung tunay ngang alagad, ay dadaan din sa krus. Ang daan ng krus. Ayaw itong lakaran ng tao. Gusto ang madali lang. Hindi ito popular. Hindi ito madali, pero ito ang tunay na ebanghelyo. 2. Exposition of the text. Verse 21, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus. Dito nagbabago ang direksyon ng ministeryo ni Jesus. Matapos aminin ni Pedro na si Jesus ang Kristo, agad namang ipinaliwanag ni Jesus kung anong uri ng Kristo siya. Kailangang maging malinaw ito sa kanyang mga alagad upang hindi sila umasa na magiging marangya ang buhay nila. Umaasa ang mga ito na sa kanilang pagsama kay Jesus ay may naghihintay na magandang kapalaran. Ganun ang mga tao ngayon kaya ang itinuturo nila ay prosperity gospel. Sabi ng teksto, kailangang maganap ang tatlong bagay. 1. Siya'y magdusa. 2. Siya'y mapatay. 3. Siya'y mabuhay muli. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkatalo. Ito ang plano ng Diyos. Mga kapatid, ang tunay na ebanghelyo ay hindi tungkol sa Mesiyas na umiiwas sa hirap, ito ay tungkol sa Mesiyas na tinatanggap ang krus para sa ating kaligtasan. Intentional ang kanyang ginawa, papunta sa pagdurusa at kamatayan, walang atrasan, walang ayawan. Verse 22 ang pagtutol ni Pedro. Si Pedro, na unang nagdeklara na si Jesus ay Kristo, ngayon ay sumasaway pa sa kanya. Huwag no ang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi masama hangarin ni Pedro, gusto niya lang iligtas si Jesus. Pero maganda man ang motibo, mali ang layunin. Ganoon din tayo minsan, gusto natin si Jesus, pero ayaw natin ang kanyang paraan. Gusto natin ang pagpapala, pero ayaw natin ang pagsuko. Gusto natin ang langit, pero ayaw natin ang krus. Verse 23, lumayo ka, Satanas. Matindi ang sagot ni Jesus. Hindi dahil galit siya kay Pedro, kundi dahil ang iniisip ni Pedro ay temptation, ang magsawalang bahala sa krus. Sa paningin ni Jesus, isang tukso ang umiwas sa krus. Kung may misyon ka, hangarin mo ang masunod ang kalooban ng Diyos kahit pa ito ay papunta sa krus. Iyon pa naman ang tunay na dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Mga kapatid, tandaan natin, anumang pumipigil sa atin para sundin ang kalooban ng Diyos ay satanic sa likas na katangian, kahit ito'y nagmumukhang mabuting payo. Maaaring unaware tayo, maganda ang ating payo pero satanic ang nature nito. Sinabi ni Jesus, hindi mo iniisip ang sa Diyos kundi ang sa tao. Ang balak ng Diyos ay krus. Ang balak ng tao ay komportableng Mesiyas. Magkaibang magkaiba. Ang balak ng Diyos sa atin ay pagmamalasakit at sakripisyo para sa misyon.
Ang gusto ng tao ay material na pagpapala at ganda ng buhay. Magkaibang magkaiba. 3, verse 24 ang tawag ng discipleship. Ngayon, matapos ipaliwanag ni Jesus ang kanyang sariling daan, ibinibigay niya naman ang daan ng mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. May tatlong utos tayong makikita rito. 1. Tanggihan ng sarili. Hindi self-hate, kundi self-surrender. Hindi ibig sabihin ay mawala ang identity, kundi isuko ang sarili sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na ako ang masusunod, kundi siya. 2. Pasanin ang iyong krus. Sa panahon nila, ang krus ay hindi palamuti sa leeg. Hindi ito pendant, hindi dekorasyon. Ito ay instrumento ng kamatayan. Hindi sinabi ni Jesus, pasanin mo ang iyong unan, o pasanin mo ang iyong tagumpay. Sinabi niya, krus, sakripisyo, paghihirap. Ibig sabihin, may mga bagay sa ating buhay na dapat mamatay, ang sarili, ang pride, ang kasalanan, ang sariling ambisyon, para mabuhay ang kalooban ng Diyos. 3. Sumunod sa akin. Pangkasalukuyang pautos, present imperative, keep following. Hindi minsanang desisyon. Hindi emosyonal na desisyon sa altar call. Ito ay araw-araw na pagsunod sa kalooban ng Diyos. IV. Verses 25 hanggang 26 ang malaking salungatan, paradox. Sabi ni Jesus, verse 25. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Verse 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Paradoxical, pero totoo. Ang nagtitipid ng buhay para sa sarili ay nawawala ng tunay na buhay. Ang naghahanap ng sariling kaginhawaan ay siyang mawawalan ng tunay na buhay. Ang naghahanap ng kayamanan para sa sarili lang ay magiging salat sa tunay na kayamanan sa langit. Ang nabubusog ngayon pero walang pakialam sa mga nagugutom ay hindi makakatikim ng tunay na pagkain. Ang nagbibigay ng buhay para sa Diyos ay nakakahanap ng tunay na buhay. Ang nawawala ng kayamanan dahil sa pagsunod kay Kristo ay siyang nakakatagpo ng tunay na kayamanan. Ang nakakaranas ng kapighatian ng dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay siyang makakatagpo ng tunay na kaligayahan. Tanong ni Jesus, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Mga kapatid, walang saysay ang tagumpay kung wala ang Diyos. Walang halaga ang kayamanan kung patay ang espiritu. Walang kabuluhan ang mundo kung kapalit ay ang tunay na buhay. Walang kabuluhan ang kasikatan sa mundong ito kung ang kapalit naman ay ang iyong kaluluwa. V verses 27 hanggang 28 ang darating na paghuhukom. Verses 27. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. 28. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Sinabi ni Jesus na darating ang anak ng tao sa kaluwalhatian at gagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang buhay ng alagad ay hindi lamang buhay ngayon, ito ay buhay na sinusuri sa harap ng Diyos. Marami ang umaasa ng kaligtasan ng hindi magkakamit nito. Ang gawa ng binabanggit rito ay hindi simpleng gawa na nagbubunga ng pagod at pagkadismaya kapag inihambing mo ito sa iba. Ito ay gawa ng pag-ibig sa Diyos na ang bunga ay pagpupuri, paglilingkod, at pagsusuko ng sariling buhay, sariling pagnanasa, at sariling kagustuhan. Ito ay gawa na nagmumula sa puso at nagbubunga ng matapat na pag-ibig, pagmamalasakit, at habag sa kapwa. Ito ay gawa na hindi nagmumula sa utos, sa halip, ito ay kusang loob na gumagawa na ang bunga ay kagalakan at walang pagkapagod sa paglilingkod. Marami ang umaasa na ililigtas sila ng kanilang paniniwala pero bibigwin sila nito. Marami ang magmamalaki na ililigtas sila ng kanilang mga relihiyon, ng kanilang mga gawa, at ng kanilang pananampalataya pero hindi sila magkakamit ng kaligtasan. Iiyak ang mga ito sa harap ng Diyos kapag nasuri na ang kanilang mga buhay. At nagwakas si Jesus sa pagsasabing may ilang hindi malalasap ang kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian, nangangahulugan na makikita ng mga tao ang pisikal na pagbabalik ni Jesus na taglay ang kanyang kapangyarihan, kabanalan, at kaluwalhatian. Hindi lingid ang muling pagparito ni Jesus kundi lantad. Ipinapakita nito na ang landas ng krus ay may kasunod na pagpaparangal at kaluwalhatian. V. Aplikasyon sa ating panahon. Maraming Kristiyano, kakaunti ang alagad.
Maraming nagsasabing naniniwala kay Jesus, pero kakaunti ang sumusunod sa daan niya, ang daan ng sakripisyo, pagsuko, at kabanalan. 2. Ang tunay na pagsunod ay may halaga. Hindi ito libre. May kailangang isuko, kasalanan, pride, ambisyon, relasyong mali, kasiyahang makasanlibutan. 3. Kung walang krus, walang tunay na kaligtasan. Hindi pwedeng hiwalay ang krus ng Mesiyas at krus ng mga alagad. Ang kaligtasan ay hindi desenteng teorya, ito ay daang tinatahak. Walang pwedeng umiwas kung gusto mong makarating ng langit. 4. Ang tunay na buhay ay nasa pagsuko, hindi sa pagsarili. Ang mundo ay nagsasabing, iligtas mo ang sarili mo. Si Jesus ay nagsasabing, ibigay mo ang sarili mo, at tunay kang mabubuhay. 5. May darating na araw ng pagsingil. Ang Panginoon ay babalik. At ang tanong ay hindi kung gaano tayo kaiginhawa sa lupa, kundi kung totoo ang pagsunod natin. Tinahak ba natin ang daan ng krus na gusto ng Panginoon na tahakin natin? V. Conclusion, ang tawag sa krisis ng pananampalataya sa tekstong ito, may dalawang tanong si Jesus. 1. Naniniwala ka ba sa Mesiyas na nagdurusa? 2. Handa ka bang sundan ng Mesiyas na ito, kahit sa krus? Mga kapatid, ang tunay na alagad ay, hindi lang nakikinig, hindi lang sumasampalataya, kundi sumusunod, kahit mahirap, kahit masakit, kahit may krus. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang krus ay hindi dulo, ito ay daan patungo sa buhay, kaluwalhatian, kaligtasan, at tunay na kaharian ng Diyos.